Totoo yan, ma'am, eh. Actually, ako very disappointed. Kasi ano, eh, like for example, si Bongbong Marcos, 'di naman ako kumikibo sa politika no'n. Yun nga lang masyado akong na-overwhelm at nasiyahan kay Pangulong Duterte. So, I wished na matuloy lahat. So, kung sino man nagsasabi na itutuloy niya, gano'n yung nangyari sa atin. Iba pala yung tinuloy niya. Yung iba, ewan ko ba. Iba yung tinuloy niya. So, matagal ko na sinasabi na lahat ng uri sana ng politicians, sana taong bayan yung susulong, nagsasuggest na ikaw yung tumakbo. Kasi kung imagine mo may mag-a-apply na may gustong tumakbo na presidente ng Pilipinas, apat sila kunwari. Lahat yung demonyo. Saan tayo pupunta? All the way down to barangay captain kunwari. Tatakbong barangay captain mo, dalawa lang o pareho silang demonyo. Ala kang pagpilian. There should be wala namang system in place na 'di ba? Dapat taong bayan yung mamimili. Kaso kasi madalas nabibili yung taong bayan. They settle for temporary comforts o kunwari malapit sila o malakas sila. So kung sino mang politiko locally, for example na lang. So they're going to support that person na nakikinabang sila. Not knowing na mas malaki yung nawawala sa bayan talaga because of these assholes. Akala nila, wow, ang daming program. Ang daming program, putang ina, pinondohan. Pinondohan dahil sumuporta sa katarantaduhan. Pinondohan para may ma-present sa publikong proyekto. Para sa dami ng proyektong ginagawa niya, ang dami niya ring chances na magnakaw. Nakikita lang natin kunwari, wow, may ginawa siya, wow, gaano kalaki yung kinuha niya doon. At paano niya nakuha yun, for example, di nakipag-connect siya sa mga demonyong kagaya niya. Tapos siniraan kunwari yung matino, di long-term damage. Napakatinding damage yung ginawa nila sa bayan natin. But we don't see that.